No? Sinesave lang yung kanilang mga sarili. Eh, kahit sino na, wala na eh. Kumbaga, ang nasa utak niyan, ano na ako eh, kahit saan na ako eh, wala eh, wala, no way out na ako. Eh, subukan ko yung pinaka posible, yung pinaka, um, inantok na ako. Subukan ko yung pinaka baka mangyari na mapababa si Bongbong Marcos. Eh di lahat acquitted kami, lahat okay na. Pati yung impeachment ni Sara, okay na din lahat. Hindi, yun naman po talaga kasi ang lakaran niyang mga yan. Saldico, oh, sino sino pa sa kanila? Marami pa hong iba, mga kababayan, Sara Duterte, Bato de la Rosa, Bongo, si Chavit Singson, oh. Tapos eto pa, mga bilyar pa ngayon. Bumabanat din. Kaya nga po nagkaroon ng sariling investigasyon sa mga bilyar lang ho eh. Marcobeta ay nagpatawag sa lahat ng involved sa flood control na makakasuhan at nakasuhan na. Tinatawag at hiningan ni Marcobeta ng at least minimum na tig 10 million. Ay, putik na yan, Marcoleta, meron na naman, oh. Ito na naman. Marcoleta, shh, uy. Ito na naman, no, Marcoleta, taragis ka. Eh, sino ho ang naniniwala kay Marcoleta na siya yung tumanggap ng 120 million, sabi ho ni Ramon Tulfo? Ako, hindi ako naniniwala doon. No? Hindi ako naniniwala doon. No, sabi ni Ramon Tulfo, hindi daw si Marcoleta yon. Kasi yung mambabatas daw na ho yun, mga kababayan, na tumanggap ng 120 million ay ipinagtatanggol daw po yung mga diskaya doon sa Senate Committee. Si Marcoleta, hindi naman pinagtatanggol ni Marcoleta eh, di ba? Yung mga diskaya. O, hindi si Marcoleta yon. Pero ito, may sinasabi siya, 10 milyon kada makakasuhan. Grabe ha. Parang for sale yan, kung totoo yan ha. Oh. Ang bawat isang ito na mga kontraktor na magkakakaso para pangsuporta sa gagawing rally ng INC. Ito po, huwag nyo na hawanapan ng ebidensya. Ito po ay legit. Kailangan nyo ng ebidensya. hindi ito ay galing sa aking puting kabayo. Okay. So, merong mga nagbigay ng 150 million. Okay? Ito ay lakpas na yun. Kapag 10 million lang daw eh. Di ba sabi niya 10 million lang? Para sa pag-asa nila na talagang dapat may pabagsak ang gobyernong ito. Eh tapos pag hindi bumagsak, babawiin yung pera. Umasa na yung tao kung totoo. Kaya umasa na, oy, nako, ito meron na daming pera, oh. Para makalusot sila. Tulad nga nung plano, di ba? Si Diskaya at ang iba pang mga tulad doon sinabi natin, mga kinontent ko nakaraan, na para mapawalang sala sila. I mean, hindi sila masampahan ng mga demanda. So ngayon, nagkaroon ng pagmi-meeting, ng pagpupulong sa arena sa Philippine. Sa Bulacan yun. Hindi ako nagkakamali. Di ba, Maricel de Guzman watching from Montreal. Arena, no? Nitong nakaraang linggo, ha? Alam nyo ba kung sino ang mga nandoon? Andun sino? rin itong si Cayetano. Si Boy. Di Boy 12K na sila. Nagsama si Cayetano at nagsama si Marcoleta. Di 12K na. The 12K duo. O, di ba? The 12K duo. Bakit 12K? Yung isa 10,000 ang pangako, yung isa 2,000 ang pangako. Parehas hindi nangyari. Oh, the 12K duo. Present na at si Vic Rodriguez. Nandun. Dadagdagan mo pa. 12K kasi nagsama yung dalawa, 2,000 tsaka 10,000, tapos si Vic Rodriguez 0. Kano na yun? 120,000 kasi nadagdagan ho ng isang 0, mga kababayan, si Vic Rodriguez. 120K na. The trio, 120K. Then, sa meeting na yon at ang pagpupulong na ito ay para nga sa rally at destabilization. Grabe naman si pinsang ko. Sabi ng pinsang ko, 12K Panort. Ikaw grabe ka ha. Baka mamaya makita mo si Panort. Makalimutan mo magpinsan tayo.
Now, merong mga contractor na nagbigay ng 150 million. Merong nagbigay ng 50 million. So, ang hinihingi nilang pinakamababa ay 10 million. At ito ay pang-suporta para sa rally nila sa ngayong linggo. So, sa darating na linggo. So, nangyari yung meeting na yun ay nitong nakaraang linggo lang. Basta tayo, pinsan, pro-life tayo, no? Para sa buhay tayo, di ba? Hindi tayo doon sa papatay-patay, puro patayan, no? Yung kagaya ng mga Duterte. So, positive yan. Yan po ay legit. Kaya kung merong mga nandun, ang makakapagpatunay pa nito, magtanong kayo, yung mga malapit doon o mga trabahador ng Philippine Arena. Alam nila yan. Ang datingan doon. Si Paulo Saison. Uy! Paulo Saison, shout out sa iyo. Nako po, yan po ang milyonaryo po yan dito sa Cayman Islands, mga kababayan. Sabay-sabay po natin batiin si Paulo Saison, mga bossing. Nako po. Pagka usapin pera hindi papahuli yan. Limpak-limpak ang pera niyan dito sa Cayman Islands. At yun po ang napag-usapan. Okay? So, yan. Ang update natin ngayon. So, si Saldico, isang iglesia. So, kung si Saldico ay mahuhuli at mapapawi, mukhang maraming madadamay. Madadamay ang... Hindi papayagan ng mga DDS. Noong una mga kababayan, yung mga DDS is ang sasabihin niyan, umuwi ka na, Saldico. Ganyan. Ngayon, ayaw na po nila na pauwiin si Saldico. Kasi ayaw namang umuwi ni Saldico, di ba? Panghanggang Zoom lang si Saldico, magre-record, tapos okay na yun. Kailangan paniwalaan na mga bossing. No? Ulitin ko mga DDS, may assignment kayo Sabi ko sa inyo, ang assignment nyo is ipaliwanag nyo sa amin ito. Yung 100 billion na insert daw ni Pangulong Bongbong Marcos nung kasagsagan ng 2024, tapos paano nyo ipapaliwanag naman yung binito ni Pangulong Bongbong Marcos na 194, parang doble pa ito nung sinasabing 100 billion na in-insert. Di po ba? Baka insertan lang yan sa puwet ni sino ba? Ano ba pangalan nun? Si Roque. Di po ba? Ngayon mga kababayan, eto, Lacson, tsaka Saldico. Narration, kwento. Hindi naman siya under oath Sumunta siya rito, Yan, nagkakahamunan na mga bossing, no? Yan po yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson, umuwi ka dito. Hindi pwede yung ganyan-ganyan lang. Hindi pwede yung sasalita-salita ka lang dyan. Di po ba? Tingin ko magkakainitan na naman to si Lacson, si Marcoleta, tsaka si Saldico. At mga kababayan etong topic na ito, itapik na natin doon sa Birahan PH. Nasaan po yung channel na yon? Kung makikita nyo mga bossing, ayan, Birahan PH, nandiyan sa link sa ibabaw. Ang gagawin nyo lang dyan, pipindutin nyo lang po yung pinaka-link na nakikita nyo. Rekta na po kayong ililipat doon sa Birahan PH. Doon po tayo mga kababayan para mas mahaba ang kwentuhan natin. Okay? Simple lang Nandiyan, Birahan PH, lipat na. In 2 minutes, umpisa na tayo doon.